Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. In Luke chapter 10, we're gonna read from verses 11 hanggang 19. Some of you may be expecting a Christmas story today. Amen. Pero we are going to study on Luke chapter 10, verse 11 to 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." And when Jesus saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, everybody shout, as they went. So habang sila'y naglalakad, they were cleansed. Verse 15, one of them, when he saw he was healed, he came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a foreigner, a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Your faith has made you well. Many of us are familiar with this story already. Story ng 10 may leprosy or may ketong na pinagaling ng ating Panginoon. Siyam ang Jewish, isa ay foreigner. Isa nagpasalamat, yung siyam hindi nagpasalamat, pero lahat sila ay nakatanggap ng kagalingan. I would like to call this message, God kept His promise. How many among you believe, mga kapatid, na kapag nangako ang Panginoon, tutuparin ang ating Panginoon? And this Christmas is one of those proof that God indeed kept His promise. Alam niyo po, nung bata ako, mga kapatid, isa sa mga nilulook forward ko mga event ay yung Christmas Day. Kayo rin ba nung bata kayo, kapag malapit na ang Pasko, kapag naririnig nyo pa lang ang mga Christmas song, excited na po kagad kayo. Amen? Nung bata kayo, wag na muna yung ngayon. No? Yung bata tayo, all of us are excited kapag darating na ang Pasko because we anticipate na merong gift tayong marireceive. Either sa mga parents natin, o kaya naman sa mga raffle, exchange gift, pag pumunta sa church, makakakuha ng pamasko. Some kids are anticipating that they are about to receive a gift. Somewhere, somehow, makakatanggap tayo ng gift mula sa mga mahal natin sa buhay. Pero kung mapapansin nyo, mga kapatid, kapag ikaw ay tumatanda na, yung anticipation, napapalitan ng kaba. Nung bata ka, excited ka kasi meron ka matatanggap na regalo. Pero nung tumatanda ka na, parang yung excitement and anticipation napalitan ng kaba kasi dati ikaw yung nanghihingi, ngayon ikaw na yung nagbibigay. Napansin nyo, yung mga kids, sila ang receiver, ang mga parents, sila ang giver. At nagpapalit yung tagpo na yon pag ikaw ay tumatanda na, especially kapag ikaw po ay nagkaroon na ng sarili mong pamilya, kasi yung dating tumatanggap, ngayon ikaw na ang nagbibigay. Correct? Napapalitan ng kaba yung ating anticipation. So I don't know kung nasa ang stage kayo ngayon, na kapag nagsiselebrate tayo ng Christmas, kung nandun ba kayo sa stage na ina-anticipate mo, okay, at excited ka to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, o nandun ka sa point na prostrated ka sa lahat ng mga binigay mo during this season? But whatever it is that you feel right now, hindi nito mapapalitan yung katotohanan that because of Christmas, we just received the greatest news of all time. Ang Christmas, mga kapatid, is not just a one day of the year. Ang Christmas ay hindi lang basta holiday. Ang Christmas ay hindi lang basta season. Ang Christmas is a recognition that God brought heaven on earth.
Sa pamamagitan ng Pasko, napapaalala po sa bawat isa sa atin na hindi natin kayang umakyat ng langit, kaya langit mismo ang bumaba para sa bawat isa sa atin. In fact, let me rephrase. Ang Christmas po, mga kapatid, ang magandang paalala that God kept His promise. Na minsan nang nangako ang Diyos na merong isang Messiah na magliligtas sa atin. It took a long time bago ito'y mangyari. But still, God kept His promise. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Kaya kung titignan niyo po ang Christmas story, especially in the Gospels, sa Matthew, nagsimula ang Matthew 1, mga kapatid, sa isang genealogy. Yan po yung part ng Bible na kapag binabasa natin, nakakatulog tayo. O kaya yung genealogy, yung part ng Bible na kapag binabasa ninyo, ini-skip ninyo, chapter 2 na kagad tayo. Kasi hindi mo maintindihan yung mga bigat. Ang bigat, pastor, ng mata ko, hindi nakakatulog ako, yung mga ganyan, ano? Amen? Pero kung mapapansin nyo mga kapatid sa Matthew at sa Luke, pareho may genealogy si Jesus, pero hindi magkapareho ang ending. Sa Matthew, yung genealogy ni Jesus ay umabot lang hanggang kay Abraham. Pero sa Luke, yung genealogy ni Jesus umabot hanggang kay Adan. Okay? And many Christians are asking me, Pastor, bakit nga ba sa Gospels, pare-pareho lang naman yung story. Diba? Feeding of 5,000, present in all 4 Gospels. Pero bakit parang paulit-ulit siya? Lalo kapag bago kang Christian, nung dumating ka ng Mark, sabi mo, parang nabasa ko na to last time. Inulit ba to? Amen, napaulit. Pero lahat po yan ay may reason. Kasi ang bawat Gospels was written to different audience. Okay? For example, ang Matthew was written to the Jews. Ang Luke was written to the Gentiles. Watch this. Ang Matthew sinulat sa Jews, sa mga Jewish. Kaya nung sinulat ni Matthew yung genealogy ni Jesus hanggang kay Abraham. Right? Because he was referring, amen, that si Jesus, amen, ay galing sa seed ni Abraham, which is our father of our faith. Sa Luke, however, dahil ito ay sinulat sa mga Gentiles like us, yung genealogy went all the way to Adam. Correct? Pero actually, ang Matthew may detailed version ng Christmas story, ang Luke may detailed version ng Christmas story, si John wala. In fact, ang summarization ni John 1:14 lang. And the Word became flesh and dwelt among us. Si Matthew, meron pa siya mga 3 wise men, may mga Virgin Mary, may mga Joseph. Pero si Luke, meron din siya mga 3 wise men, meron din siya mga story about this and that. Pero si John, wala siyang ganon. Napakasimple ng Christmas story ni John. Ang Christmas story niya, and the Word became flesh and dwelt among us. Kung si Matthew hanggang kay Abraham at si Luke hanggang kay Adan, si John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Watch this. What the gospel is trying to say to us, amen, for the Jewish audience, hanggang kay Abraham. For the Gentiles, hanggang kay Adan. Pero ang gustong ipaalala ng Panginoon sa atin, ang Christmas story hindi nagsimula kay Abraham, hindi nagsimula kay Adan. Ang Christmas story nagsimula even before the foundations of the earth. Na ang Christmas story hindi nagsimula sa Bethlehem, kundi ang Christmas story, even before the foundations of the world, nandun na kagad. Ibig sabihin, bago pa tayo inilikha, nandun na yung pangako na may magliligtas sa ating mga kasalanan. It took a long time. It took 6,000 years for the Messiah to come. Pero hindi porket matagal, hindi tutuparin ng Panginoon. Dahil may pinangako ang Diyos sa Genesis chapter 3 that the seed of Eve will crush Satan's head. Capital S, referring to Jesus Christ in the New Testament. What is he saying? Ang sinasabi po sa atin mga kapatid ng Biblia, kung inaakala natin na ang Christmas story ay nangyari lang sa New Testament, na yung mga nativity natin ay sa New Testament, nagkakamali po tayo. Sapagkat bago pa man tayo inilikha, alam na ng Diyos na tayo'y magkakamali at magkakasala, kung kaya't nauna na niyang plinano at nauna niya nang ipinangako na merong isang Mesaya na magliligtas sa iyo, sa iyong karumihan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Bakit? Kapag nangako ang Panginoon, siguradong tutuparin niya. Ang promised land na pinagdalahan ng mga Israelites from Egypt to the promised land, 500 taon ho yan hinantay.
Si Isaac, 25 years na inantay ng kanyang tatay na si Abraham. Ang second coming ni Jesus, mahigit 2,000 taon na mula nung ipinangako, pero hanggang ngayon nag-aantay pa rin tayo. Bakit? Bakit tayo nag-aantay? Let me rephrase. Bakit tayo excited? Because we know na kapag sinabi ng Panginoon, gagawin ng ating Panginoon. When God makes promises, He keeps it. Kapag pinangako ng Lord, siguradong tutuparin ng Panginoon. How do we know? Paano natin nalaman na kapag nangako ang Panginoon, tutuparin niya? Kasi He been doing that ever since the foundation of the world. How do we know na kapag nangako ang Panginoon, tinutupad niya? Joshua 21 verse 45. Not one, I want you all to see this. Joshua 21:45, please. Amen. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Just think about that. Just think about the magnitude of this verse. Na sinasabi ng scripture, wala ni isang pangako ang Lord sa Israel na hindi niya tinupad. Lahat ng pinangako ng Lord, tinupad niya. Ibig sabihin, may track record at credibility ang Panginoon na anumang sinabi niya sa ating pangako, tinutupad ng ating Panginoon. So ibig sabihin, kapag may pangako ang Diyos sa ating ngayon, kapag nagsalita po ang Panginoon sa atin, we have an assurance na ito'y tutuparin ng ating Panginoon. Na kapag sinabi ng Lord sa Galatians chapter 6 verse 9, that at the right time you will harvest. If you don't give up, alam natin mangyayari talaga yan. Na kapag sinabi ng Bible that surely goodness and mercy shall follow you, alam nating mangyayari yan. Na kapag sinabi ng Bible sa Psalms 100 na yung faithfulness niya will continue through all generation, mangyayari yan. Kapag ka nabasa natin ang Isaiah that those who wait upon the Lord shall renew their strength, alam nating tutuparin ng ating Panginoon. Na kapag nangako ang Lord that when you pass through the waters, you will not be drowned. When you walk through the fire, you will not be burned. Alam nating mangyayari yan. Na kapag ang Lord ay nangako that when you seek Him, when you ask, you will receive. When you seek, you will find. And when you knock, the door will be open to you. Alam nating mangyayari yan. Na kapag ang Diyos nangako that seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Alam nating mangyayari yan. Bakit? Kapag nangako ang Panginoon, tinutupad ng Lord. Mahirap yan ngayon kasi sa day and age po natin, sanay tayo sa promise breaking, hindi sa promise keeping. Mas sanay tayo na yung pangako, hindi tinutupad. Parang kayo, noon, kesa sa promise keeping. Kasi yung mga politicians, nangako ng healthcare, hindi lahat ha. Better education, stronger economy, parang hindi nangyari. Yung asawa mo, nangako sa'yo, hindi tinupad. Mga pastor mo minsan, nangako sa'yo, leaders natin, hindi natupad. Kaya parang mas madali sa ating, wag na lang umasa, kesa umasa. Pero what if, yung pangako, tinupad? What is going to be our response? Because kapag hindi natupad, naha-heartbreak tayo. Pero pag natupad, nakakalimot ang marami. Correct? The best response when God kept His promise is to be thankful. That's why we are here. Kasi tinupad ng Lord ang kanyang 1,000-year-old promise sa atin. Na papadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayong lahat ay iligtas. This is where we come to the story that we are studying right now. Na may mga leper, mga kapatid, na pinagaling ang ating Panginoon. 10 ketongin. Siyam, Pilipino, isa foreigner. Siyam Jewish. Okay, maniwala sa lahat na sinasabi ko. Maaaring sinasabi na iba, Pastor, ina-expect ko Christmas din ngayon at pag-uusapan, wala ka namang homiletic creativity, mga ganyan. Asan yung homiletic creativity mo, Pastor? Pero naniniwala ako, mga kapatid, that the story of this 10 leper will set a stage for us to reflect kung paano tayo minsan nagre-respond sa mga blessing ng ating buhay. Kasi hindi lahat ng responses natin sa blessing pare-pareho. Lahat nananalangin, hindi lahat nagte-thank you. Kaya nga nung bumalik yung yung isa na foreigner, nagpasalamat sa Panginoon, ang tanong kagad ni Jesus Christ, where are the 9?
And I've been teaching this for years already. At kung titignan nyo at pag-aaralan nyo yung scripture, walang inutos si Jesus na kapag bumalik kayo sa akin at magpasalamat. Hindi sinabi ni Jesus, balik kayo ha. It was not commanded of them to give thanks. But it was expected of them to give thanks. Maaring hindi inutos, pero it is expected na kapag may ginawang mabuti sa iyo, ang isang tao, say thank you naman. Magpasalamat naman tayo sa lahat ng bagay na ginawa nila. Ang dami nating natanggap na regalo na kapag thank you na ba tayo? Ang pinakamagandang regalong natanggap natin na kaligtasan na kapag thank you na ba tayo? Ang tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Ayun, ini-enjoy yung blessing, nakalimutan yung blesser. Asan yung siyam? Ayun, ini-enjoy yung gift, nakalimutan yung gift giver. Asan yung siyam? Ayun, ini-enjoy yung healing, pero nakalimutan yung healer. Because it was implied, watch this, it was implied in the story na ang sabi ng Panginoon sa mga leper, go show yourselves to the priest. It was implied in that story na kapag kayo ay bumalik sa priest, kayo ay gagaling. In essence, that the priest will never see yung stain o leper ninyo and they will declare you clean. So alam na ni Jesus gagaling sila. Maring hindi nila alam na gagaling sila. Kaya ang sabi ng scripture, as they went, everybody say, as they went. So ibig sabihin, nung sila'y sumunod sa Panginoon at pumunta sa priest, watch this, yung kanilang walking ang nag-trigger ng healing. Let me repeat, yung walking nag-trigger ng healing. Yung kanilang pagsunod ang nag-trigger ng blessing. Because when you obey, God will open the way. Amen? Nung sila ay bumalik, nakatanggap sila ng kagalingan. Unfortunately though, for some of us, siguro sama nyo na lang ako para hindi kayo masyado ma-hurt, no? For some of us, kapag tayo ay naglakad na at tayo ay gumaling na, some of us are poisoned with this idea that it is my walk that got me here. That it is my grind that got me here. That it is my education that got me here. That it is my experience ang dahilan kung bakit successful ako at bakit well-off ako sa aking buhay. That's why we never thank the Lord in the first place. Kasi sinasabi natin, sumunod ako, ginawa ko naman eh. So I got where I am because of what I have done. Which made me realize, mga kapatid, na pag mataas ang entitlement, mababa ang gratitude. May kilala mo ba kayong ganito? Binigyan mo ng regalo ng Pasko, ang sagot niya sa'yo, finally. What? Ibig sabihin, every year pala, na-expect mo ako magbibigay ng regalo. Tapos for 7 years daw ako nagbigay, tapos ang response mo, imbis sa thank you, finally. Na marami sa atin, nung bless ng Lord, imbis sa thank you lumabas sa bibig, finally, Lord. Kung kailan naman 35 na, Lord. Saka pa dumating yung God's best ko. Kung kailan naman way beyond childbearing years na. No. Because sometimes all of us have this entitlement mentality that I deserve all the blessings that I get kasi mahusay ako eh. And God called that pride. Do you understand, mga kapatid? Papansinin niyo ito. Siyam na Jewish, isa Samaritan. Siguro lang, theory ko lang, siguro dahil Jewish sila, at si Jesus ay Jewish, alam niyo yung minsan yung kategory na kakatwiran natin na, nagsabi ka na ba ng thank you sa nanay mo? Basay. Alam niya na yun, hindi na kailangan sabihin. Pinagmumukha mo namang insensitive yung mga magulang ko. Nararamdaman niya yun. Kaya lagi ko sinasabi, mga kapatid, watch this, kung wala man kayo nag-gets sa lahat ng sinabi ko ngayon, understand this. Gratitude is not silent. Ang gratitude maingay. Ang gratitude vocal. When you are grateful, be vocal about it. Sabihin mong mahal mo. Sabihin mong thankful ka. Although, hindi lahat ng nagte-thank you, thankful. Correct? Pero hindi pwedeng thankful na hindi nagte-thank you. Correct?
So kailangan nating ma-cultivate yung culture na magpasalamat. I believe mga kapatid, hindi aksidente na nasa last Sunday of the year tayo because God is not just teaching us to give thanks today. God is teaching us to have a lifestyle of gratitude and thanksgiving. Because everyone can say thank you, but not everyone can live a thankful heart. So kung may katabi ka ngayon, nakakilala mo, kamag-anak mo, pamilya mo, nanay mo o tatay mo, na alam mong meron siyang bagay na ginawa sa'yo, just say thank you right now. Just say thank you right now. Na-awkwardan po. Just say thank you to them. Amen. Amen. Hallelujah. Kung gaano tayo ka-desperate na tumawag sa Panginoon for healing, pag nakuha mo na yung healing, mas lalo kang maging thankful. Because sometimes, we have the audacity to pray to God and, Lord, pagalingin mo ako. Lord, pagalingin mo ako. We have the audacity to pray. We don't have the audacity to give thanks to the Lord for everything that He has done in our lives. We have a prayer, but we don't have a praise. We have a prayer, but we don't have a thankful heart. Do you understand, mga kapatid? Kapag tayo, hindi kayo ito ha? Kapag tayo may kailangan sa Diyos, umiiyak ka pa. Pag tayo nakakuha na sa Diyos, nakakalimutan mo na siya. Anong sabi ng Psalms 34 verse 1? I will praise the Lord at all times. And I will constantly speak His praises. One more verse. Lord, I'm bursting with joy over what you've done for me. My lips are full of perpetual praise. My lips are full with leche flan. My lips are full with desserts. with mantika. Sa mga lechon na kinain ko kagabi. Amen. No, sabi ng scripture, my lips are full with perpetual praise. Talagang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. That we should be thankful to God for everything that He has done in our life. Amen. Now, we don't want to judge yung Siyam dahil hindi sila bumalik. Pwede sinasabi niyo, Pastor, pwede namang hindi bumalik, pero thankful naman. Posibleng sa bahay nila, habang ini-enjoy nila, nagta-thank you sila. Amen. Pastor, I think I have a thankful lips. But we are not commanded by God to have a thankful lips, but to have a thankful heart. Na ang puso natin ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon. So my encouragement to you today is be thankful. Be grateful. Magpasalamat po tayo sa simbahang ating kinakabilangan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga pastors natin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga elders ng church. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga link-up leaders natin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga taong nag-mentor sa atin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa ating pamilya. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pag-aalaga nila, pagpo-provide nila, pagsusupport nila. Pasalamatan natin ang ating mga kaibigan na nag-invite sa iyo sa church today. Pasalamatan mo ang kaibigan mo na nagko-correct sa iyo kapag mali ka. Pasalamatan mo ang mga kaibigan mo na lagi kang chine-check kapag ikaw ay laging awol. Absent without leave. At lagi mo sinasabing on the way na pero nasa bahay ka pa, naliligo ka pa lang. Be thankful for your mentors, your boss, your employers, your church, your pastor, your link-up leaders. Cultivate a thankful heart right now. At pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen? And look at this foreigner. And I will close with this. Yung foreigner na Samaritan, he came back and thanked the Lord. Now, if you don't know, the historical background of this, ang mga Jewish at ang mga Samaritan, they don't interact with each other. Hindi sila friends. Hindi sila close with each other. At kung si Jesus ay Jew, at yung Samaritan na isang pinagaling ay Samaritan, alam niya na dapat in the first place na hindi siya pwedeng lapitan ni Jesus at hindi siya pwedeng pangalingin ni Jesus. Correct? Is this making sense, mga kapatid? Na posibleng kaya siya thankful. Posible na kaya siya thankful kasi siguro sinasabi ng Samaritan, I don't deserve this. Ni hindi nga niya dapat ako kinakausap eh. Ni hindi nga dapat niya ako pinagaling. Yung Siyam pinagaling niya, okay pa kasi puro Jew yun eh. Ako, kaaway nila ako eh. Ba't niya ako pinagaling?
Siguro yun yung tumatakbo sa kanya isipan, hindi niya ako pwedeng kausapin Ba't niya ako kinausap? Pwede niya akong lagpas-lagpasan lang. Pero pinagaling niya ako. Hindi ko to deserve. Hindi ko to in-earn. Ibig sabihin, ginawa yun ng Panginoon habang hindi siya karapat-dapat. And you know what I realized, mga kapatid? Every time na iisipin natin na lahat ng bagay na meron tayo ay hindi sa atin karapat-dapat ibigay, mas magiging mapagpasalamat ka. For example, when was the last time na nagpasalamat ka sa sweldo mo? Nung nakakita ka sa ATM mo na 20,000, kinsenas lang yan. Ay ba yung mga taga-Kamanaba, mukhang 90,000 kinsenas itong mga to Mga 90K, Isang cut-off na. Nakita mo okay, bonus na lang. Okay? Pagkita mo ng ATM mo, nakakuha ka na ng bonus. May pampariband na ako. Ooh, yeah! Okay? Nakakita ka ng bonus. How many among you are grateful to that? Or pwedeng sinasabi mo, deserve ko yan Kasi nagtrabaho ako for 1 year. The company is just right for my company to bring it back to me. Because I deserved it. And sometimes hindi tayo nagiging grateful because we think, I deserved it. When was the last time we are grateful for the breath that we breathe? For the oxygen that we breathe? And I'm guilty of it. Ako mismo guilty. Because hindi ko na-realize ko, masyado na ba akong entitled sa oxygen? Na iniisip ko every morning, I expect, Lord, may oxygen ako in the morning. Na minsan nakakalimutan ko na magpasalamat because I feel like I deserved it. And maybe, for some of you, ang iniisip nyo, Pastor, okay lang yan. Kasi akin naman talaga yan. I deserve it naman kasi nag-aral ako Nagsikap ako Nagginawa ko tong lahat Okay, fine. But I'm talking to those people na kapag in-evaluate ang buhay mo, alam mong hindi mo na-deserve na magising kanina, pero ginising ka pa rin ng Panginoon. That every gising is a blessing. I'm talking to those people na hindi niya ini-expect na lahat ng bagay na meron siya is a blessing from the Lord, na hindi siya entitled sa lahat ng pagpapala at hindi siya entitled sa lahat ng blessing, but God gave it anyway, that because of God's grace and God's mercy, nakuha ko ang lahat ng bagay na I'm talking to you. I'm talking to everyone who feel undeserved and unworthy for that blessing, and yet God gave it to you anyway. Give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever. I'm talking to those people na sinasabi niya, I'm not even worthy to come to church because feeling ko makasalanan ako. Feeling ko masusunog ako sa church pag pumasok ako. I feel undeserved. I feel like a sinner. And for those people who think that if it had not been for God's grace, I'm not here. Because those people are grateful people. That they are grateful for everything that God has done in their lives. Last night, I was watching a clip, a video of yung isang lalaki na colorblind, na niregaluhan siya ng bride niya. Ewan ko, napanood nyo na to sa Facebook. Niregaluhan siya ng bride niya ng salamin na nakakakita ng colors kahit colorblind ka. Because ang colorblind, hindi niya nakikita kung ano yung nakikita natin ngayon. Black, black and white or blurred or something like that. Alam niyo na sinuot niya yung salamin, yung lumabas sa kanyang bibig. Wow, do you see this every day? He was grateful just for a moment na nakita niya yung kulay, and yet all of us are seeing this every single day. Na-realize ko tuloy na, entitled na ba masyado si pastor na hindi na siya nakakapagpasalamat sa Panginoon? Na hindi niya naisip na it is all because of God's mercy? That it's all because of God's grace that I've made it this far? That you've made it this far? Mga kapatid, I want to invite you right now to give thanks to the Lord, for He is a good God. Gusto niyo po bang magkagulo-gulo sa impyerno ngayon? Gusto niyo ba? Sino sa inyong gusto niyo manggulo tayo sa impyerno ngayon? Taas kamay po, lahat ng gusto, guluhin natin ang impyerno ngayon. Hindi naman kailangan pumunta. Online lang po. Sino sa inyo gustong guluhin natin ang impyerno ngayon? Alam mo kung paano natin guguluhin ang impyerno? Yung nagpadala na siya ng maraming problema, masaya ka pa rin. Naguguluhan yun. Litong-lito ang impyerno nun. Sabi niya, grabe pinadala. 500 demonyo na pinadala natin doon Nakangiti pa't nagsimba pa. Wala nang pamasahe yun, nagsimba pa.
Nakukonfuse ang kaaway kapag lahat na ng problema sinalo mo, nagpapasalamat ka pa. Gusto niyong guluhin natin ang impyerno? Guluhin natin. Amen. Lalo na ngayon mga kapatid. Kung gusto nating magulo ang impyerno, let us be grateful and thankful to the Lord for everything that He has done. Sigurado ako magugulat, magpapanik ang impyerno, padalan mo pa. Ay, wag na po, Lord. Amen. Makukonfuse siya because it was not expected for a problematic person to give thanks. But you gave thanks anyway. And I will close with this verse, Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. Everybody read? And be thankful. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Kristo. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ng ating Panginoon. Magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya. Ibig sabihin, ilagay natin sa ating puso ang taus-pusong pagsasalamat. Watch this verse. Let the peace of Christ. Watch this. Ano daw ang paghahariin natin sa ating puso? Peace. Sinabi ba, let your Meralco bill rule in your hearts. Sinabi ba yun? Ay, sabi mo sa katabi mo, sabi ko sa iyo eh. Huwag mo na intindihin, huwag mo na bayaran, okay? Joke! Sinabi ba ng Bible, let fear rule in your hearts? Sinabi ba ng Bible, let worry rule in your heart? Sinabi ba ng Bible, let depression rule in your heart? No, ang sabi, let the peace of Christ rule in your heart. Ang pagariin mo sa iyong puso, yung kapayapaan ng Panginoon. Paano nga ako magiging payapa, Pastor? Di ko nga alam kung ano mangyayari sa bukas. Ano mga kapatid, lagi ko ito sinasabi sa inyo, hindi nyo man maintindihan sa ngayon. Pero darating ang Panginoon na magluluk back ka at sasabihin mo, I needed that lesson. Kailangan ko yung topic na yon. Kailangan ko yung paalala na yon. And you will be thankful that God allowed you to go through that season because now God is using what you have been through to help others get through their season too. Kung ano yung pinagdaanan mo, yun din yung gagamitin ng Panginoon sa'yo. Magpapasalamat ka sa character na dinevelop ng Lord sa'yo, sa strength na dinevelop ng Lord sa'yo, sa tapang na na-develop ng Lord sa'yo, sa pananampalataya na in-expand ng Lord sa'yo. You will be grateful to God sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon. Mahirap. The harder the battle, the sweeter the victory, sabi nga nila. Mahirap ngayon. Mas mahirap magpasalamat. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa atin, in the last service of the year, look back. For the past 50 Sundays, all the things that God has done in your life, and be grateful. Naalala mo nung mga panahong umiyak ka? Mga panahong natuyo na lang sa unan mo yung luha mo? Yung mga panahong umiiyak ka na wala ng boses? Alam mo yung iyak na yon? May ganong iyak. Kasi ayaw magising yung katabi mo, asawa mo. Look at those things. But also look back. All the blessings that you have received. Yung bagong kotse na nagkaroon ka nga nung taong ito. Yung bagong bahay na binigay ng Lord sa'yo. Yung bagong anak. Yung bagong taon na nakapasa ka. Nakapasa ka sa mga board exam, LET, LET exam. Mga panahong ginabayan ka ng Panginoon at iningatan ka niya. Look back and thank God. Di ba? Hindi lahat ng nangyari sa buhay mo tama. Pero siguradong mayroong kahit isang bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So let us focus on that and give thanks to the Lord. Can we stand up mga kapatid? Father, we just want to say thank you. Salamat Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami kinalimutan. Sa lahat ng mga pagkakataon, O Diyos, na kami ay nakalimot pong magpasalamat o sa mga pagkakataong na-neglect namin ng napakaraming opportunities that you have given on our lives. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
At nawa sa oras na ito, ikaw lamang ang aming mapasalamatan. Ikaw lamang ang aming mag-glorify, maitaas sa aming buhay. Kapatid, iniimbitahan kita ngayon na alalahanin mo ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Alam ko, hindi lahat naging mabuti at lahat hindi naging tama. Pero alam ko rin na may ginawa ang Diyos sa iyo na dapat lamang siyang tumanggap ng pasasalamat. So right now, come to the Lord and give thanks. Give thanks to Him. Give thanks to the Lord, for He is good. Sige kapatid, ibukas mo ang iyong bibig at pasalamatan mo ang Panginoon. Sabihin mo, thank you Jesus. Salamat sa bubong sa aming bahay. Salamat sa mga pagkain nasa aming table. Salamat na hindi kami nawalan ng kuryente. Meron pa rin kaming tubig. Salamat, nakakain kami ng malinis na pagkain. Nakakainom ng malinis na tubig. Salamat, O Diyos. Come on. Just be grateful right now to God. I cannot thank God for you. You thank God for yourself and say, Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just keep on thanking God right now. Lord, katulad ng mga Israelites nung tumawid sila sa Jordan River, pinagbuhat mo sila ng mga bato as a memorial for the future generations of all the things that you have done in their lives. Allow us, Lord God, na mag-iwan din ng mga bato right now. In this 2022, na balang araw, Lord God, we will tell the next generation to thank you for everything that you have done. We made it this far because of your grace. We've made it this far because of your goodness. We thank you, Jesus. Just utter that phrase, thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus. Sige, ulit-ulitin mo lang kapatid, thank you. Let us cultivate that attitude of gratitude in our hearts today. Thank you. Thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I will bless your name. Everybody sing this with me. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. One last time, thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Father, we thank you for all the things that you have done in our lives today. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Napakabuti mong Diyos. Hindi ka nagkulang sa amin. And we are forever grateful sa lahat ng bagay na ginawa mo. We stand here, right now, Panginoon, even those who are joining us online today. Nakaka-survive kami because of your grace and your grace alone. And we will never forget that. Thank you, Jesus, for everything that you have done. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang
sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give, para po sa ministering ito, ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan, and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.